ay ipinahayag ng chairperson ng Appropriations Committee ng House of Representatives na bukas daw sila na makipag-usap sa Senado tungkol sa paggamit nitong unprogrammed fund kasi meron pa rin pong unprogrammed funds na nailagay sa national budget for 2026, Attorney Sal, at ito nga sinabi ni Representative Micaela Swansing na hindi pa sarado yung diskusyon sa 243.2 billion na unprogrammed appropriations at nais niyang malaman kung paano nakabuo ang Senado ng 153 billion na halaga para sa UA, lalo na para matiyak ang pagtupad ng bansa sa mga foreign loan commitments. Aniya 54% ng UA ay para sa mga foreign assisted projects at nilinaw niya na ang UA daw ay hiwalay sa nakasaad na budget at gagamitin lamang kung merong sobrang pondo. Tinanggal na rin ang pondo para sa mga infrastructure projects ng UA, gaya po ng mga flood control para maiwasan daw yung posibleng abuso. Bagkus ay inilaan na lang daw ito sa pagtatayo ng mga classrooms na nasa 23,000 po. At pinaigting din ng mambabatas na wala nang pork barrel funds para sa mga miyembro ng Kamara sa darating na 2026 budget, Atty. Sal. So, sa tingin niyo po ba regarding sa usaping ito, pag-uusapan nila pero kailangan ba na nandyan pa rin yan or kailangan may specific na paglalaanan yung mga pondo or maging transparent po? Ano po ang inyong komento sa isyong yan, attorney? Huwagin na Kongreso, wala ka nang maasahan yan. Kahit ano pang gawin nila, ang taong bayan, wala nang tiwala. That's the long and short of it. You have to abolish Congress. Ayan. Pero kung halimbawa, Attorney Sal, ay manatili ang Senado, ganun pa rin po ba, di ba? Kung lower Congress lang. Pag sinabi mong Congress, kasama dyan yung Senado. Dalawa sa ngayon ng Congress. Ayan. Meron lang din po akong i-share sa inyo, Attorney Sala, regarding po ito sa liderato pa rin sa Blue Ribbon Committee. Dahil nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa mga kasapi ng majority bloc sa Senado na wag isali yung minority bloc sa kanilang alitan kaugnay sa kung sino mamumuno ng permanente sa Blue Ribbon Committee. Kasunod ito ng ulat na maaring bumalik si Senator Panfilo Lacson sa chairmanship. Ayon kay Cayetano, ang pagbibitiw ni Lacson sa BRC ay bunga ng hindi pagkakunawaan sa loob mismo ng majority at hindi galing sa minority. Aniya, hindi dapat baguhin ang kasaysayan at idamay ang minority sa isyong ito. Kaya binigyan din ni Senator Alan na ang minority ay nananatiling nakatuon sa mas malawak na layunin. Ito ay ang katotohanan, transparency at integridad. Aniya, normal lang daw ang mga hindi pagkakasundo sa politika, ngunit hindi dapat gawing teleserye ang Senado. Para din kay Cayetano, ang Blue Ribbon Committee ay hindi dapat tungkol sa personalidad kundi sa paglilingkod sa bayan at pagtatanggol sa dangal ng institusyon. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, may mga internal conflicts sa majority bloc at nadadamay din yung minority bloc sa kung sino maging chairman ng Blue Ribbon? Pareho naman sila dyan eh. Pareho lang sila. Sila nagkakaroon ng mga conflict sa isa't isa. Kaya nga, gusto nga ng tao i-abolish na yan. Dahil ilan na lang talagang matipino dyan. Mabibilang mo sa dalili mo. Ang mga Padilla, Go, ano pa, Pato. Mabibilang mo talaga sa dalili mo na mga matipino. Hindi na nga sure aabot sa 10, Attorney Sal, yung mga mabibilang sa kamay, sa daliri. Pero yung mga ibang politiko, Attorney Sal, ay nabasa ko rin po sa dito sa isyong ito na sinabi ni itong cardinal ng Simbahang Katoliko, si Cardinal Pablo Virgilio David, na meron daw mga mambabatas na lumapit or sumangguni o humingi na sa kanya ng moral na at spiritual na payo dahil sila rin daw ay Katoliko. Bagamat hindi niya pinangalanan yung mga politiko na yun, attorney, ay binigay or ibinahagi niya na may ilan daw na alam nila or na tila hindi alam na mali ang kanilang ginagawa gaya ng politika ng patronage na kanilang binibigyang katwiran na nakatutulong naman daw sa mga mahihirap pero napupunta pa rin sa kanilang sariling bulsa. Aniya,
maaring may konsensya pa itong mga mababatas na ito dahil sa paghahanap nila ng gabay. Tanda ng kanilang pagkakaroon ng guilt at pagnanais ng moral na pagbabago sa bansa. Pero nung tanungin daw sila nung Cardinal Attorney Sal ay kung dadaan daw sa legal na basehan or legal na mga parusa ay tumahimik daw sila at inamin nilang alam nila ang mga posibleng epekto nito pero hindi sila sigurado kung handa silang tanggapin. So doon po ang nangyari. Kaya yan nga po, kaugnay ng lumalalang usapin ng korupsyon, Attorney Sal. Sa tingin niyo po ba itong mga politicians na lumapit sa leader ng simbahang Katoliko, Attorney Sal, ay sincero sa kanilang mga hinihingi na gabay? Ito naman si Cardinal David for an intelligent person pati siya nabobola. Hindi na naman. Ginagamit ka lang yan, kunyari lang yan. Kaya kita mo, nagsalita ka ng bubul sa kanila. Cardinal, magising ka.